Hello, Pisces! Maligayang pagbabalik. Tagalog tayo ulit. Mas komportable ako sa Tagalog. Uh, ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Pisces para sa buwan ng Disyembre. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan kasi maaaring ang next na video ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po para maabutan nyo ang pag-upload ng bagong video. At basic spills ng mga nag-YouTube. Like, share, and subscribe. So, salamat sa pagbisita. Pero naniniwala ako, meron at meron dahilan naman. Kung hindi makarelate, meron ng dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa oracle card, sa dulo, pero pwede din na merong mga bahagi ng reading na ito ang siyang makakarelate tayo. Justice. Dealing with the Libra, pwede din may kaso, pwede din na iniwan at medyo hindi ka sure kung alam mo yung vindicated ka na, iniwan ka dati tapos hindi ka sure kung paano ka, marami kang sleepless night, hindi ka sure kung paano mag-move on mula doon at pwede rin na kino-contemplate mo kung saan ka na patungo. Pwede din na iba sa inyo, yun nga maaaring may legal battle sa, ewan ko, custody ng mga anak. Pwede din na legal battle sa trabaho, nakasuhan ka at na ipanalo mo yung kaso. So ngayon, sa nahaba-haba ng panahon na ginugol mo sa pag sleepless nights baga, na ginugol mo doon sa kaso na yon o sa pinagdaanan mo. Not necessarily kaso pero merong isang mabigat na pinagdaanan ng mga nakaraang buwan kung saan ikaw ay maaaring hindi nakatulog o ikaw ay parang may legal battle nga, may kasuhan na naganap o may pag-aaway na isang parang big deal sa'yo. So, marami kang ginugol na oras doon. So, ngayon parang nagdadalawang isip ka o napapaisip-isip ka kung saan na patungo ang iyong karera sa ngayon o yung patungo ang buhay mo. Masyado kasi mabigat kung sabihin ko na saan patungo ang buhay mo kasi para namang it's the end all and be all of your existence. Pero ganun siya kabigat para maapektuhan ang iyong buhay at maapektuhan ang susunod na kabanata ba ng iyong buhay. Lalo na't patapos na ang taon. Maaaring buong taon inisip mo to, buong taon pinahirapan ka ng taong to o ng grupong ito. Speaking of grupo, ito ay isang traditional na by the book, going by the book, institusyon, maaring ang kinalaban mo ay isang institusyon, ang kinalaban mo or nakaaway mo or hindi mo nakasundo. Hindi pwede kasi yung iba sa inyo hindi siya necessarily kasuhan o hindi siya necessarily away with your bosses, pero hindi pagkakaunawaan. Meron kang hindi pagkakaunawaan or misunderstanding sa isang grupo. Maaaring ito ay traditional na grupo, pwede din na pamilya mo ito. For the longest time, hanggang ngayong adult ka na, nakondisyon ka na ganito dapat ang way of life. Nakondisyon ka mag-isip ng isang paraan o isang bagay, isang mindset na kondisyon sa'yo ng grupo na ito. Pwede itong pamilya mo nga, very, very traditional. So, as you grow up, parang may na-meet ka ng mga tao at yung mga tao na yun, napabago yung how you see life. At dahil nabago ng pananaw mo sa buhay, medyo patiwalag ka na ba? Pwede kasing religion din yan tumiwalag, ganun. Hindi na kasi fit sa'yo or hindi na aligned sa'yo yung principles or core values na ina-uphold ng grupo at hindi na siya aligned dun sa prinsipyo na hinuhold mo as a matured individual. With the judgment, lahat ng major arcana, Pisces, so maaring may major ganap. May isang malaking ganap sa buhay mo na towards the end of the year, it's either mare-resolve, gusto mong ma-resolve, o towards the end of the year, parang ayaw mo na sana na pagtuunan pa ng enerhiya yung bagay na yun. Marami pang bagay ang hindi pa fully clear sa'yo. Pwede din na naguguluhan ka kasi hindi mo alam kung halimbawa tumiwalag ka, hindi mo alam kung ano ang hatid sa'yo ni universe. Hindi mo alam kung gagantihan ka ba o hindi mo alam kung it will do you more harm than good. Kasi alam mo sa sarili mo na tama ang ang pinaplano mo, ang binabalak mo, pero part of you din parang may pangamba na maaaring hindi siya mag-go as planned. Pero overall, I think na positive ang
makakamit mo ang hustisya. Kung ano man yung binabalak mo, makakamit mo ang hustisya. Pasensya na pala sa ingay sa paligid. Ito kasing oras na to, very masyadong active yung mga manok ng kapitbahay namin. Pero ito kasi yung oras na gusto ko nag-shoot kasi yung araw maganda. Maganda yung ilaw, maganda yung lighting. So, pasensya na po. Kung nadidistract kayo. Oracle of Cups, nice. Actually, ano to eh. Bago tong deck na to, maganda tong deck na to kasi collage siya. Yung art niya na-appreciate ko. Although, puro animals siya. Puro animals and hindi ko masyadong I can't read through yung mga visuals kasi yun nga, animals siya. Oracle Cups kasi queen of ano to, there's something hidden into the depths of your being, ganyan. Siguro yung confusion na nararamdaman mo sa pag go against the grain or pagsuway dun sa nakasanayan mo. Actually, hindi siya pagsuway eh. Kasi you're standing up for yourself. So, hindi siya pagsuway. Parang yun yung POV ng mga tao na, ano ba, na hindi mo kasundo. Sumusuway ka sa kanila. So, merong hidden depths into your psyche na parang deep inside, this doesn't feel right anymore. Queen of Cups, emotional stability, empathy. Mamaya ika-clarify din natin to. Pero, sticking with your emotional self. Very emotional ngayon si Pisces. Ikaw yan. Emotional si Pisces. At parang connecting with your inner emotions ang peg mo ngayon. Maaari din kasi na torn ka between two decisions. Aalis ba ako? Should I stay or should I go? At this point in time, gusto mong sundin yung sinasabi ng puso mo. Pero, pag sinunod mo yung sinasabi ng puso mo, may konting pangamba kung tama ba ang gagawin ko na sundin ang puso ko. Kasi, meron kang i-break na rules. You're being governed by a certain set of rules na hindi klaro sa'yo o parang may mali, hindi aligned doon sa gusto mong i-express na emosyon. Maaaring yung iba sa inyo ay umibig sa isang hindi mo karelihiyon o umibig sa isang tao na iba ang background at medyo parang hindi mo siya makumbinsi otherwise sa ibang mga pananaw. Kung para sa iyo, halimbawa, progresibo ang iyong pananaw sa ukol sa may life philosophy ka, may pinanghahawakan kang katotohanan sa buhay na hindi katulad sa pinanghahawakan ng partner mo or ng itong ang ka-situation mo, ka-MU mo, ganyan. So, hindi malinaw sa'yo na parang ibibigay mo ba lahat? Ikaw ba yung susunod sa kanya? Ikaw ba magko-convert? O siya yung magko-convert? Siguro sa religion mo ay, mo, sabi ko, standing your ground. May kailangan pang i-prove. Maaari siguro yung religion mo, iba sa religion ng partner mo. Tapos nagdadalawang isip ka kung magko-convert ka. Or kung hindi, I mean, sa kasal lang naman nangyayari yun, di ba? So, it's either, wala akong nakikitang kasal, dito, pero pwede din, huwes. Siguro yun yung justice. Kakasal kayo sa huwes. Pwede din na same-sex partnership kayo, tapos hindi siya acknowledge sa religion, or hindi siya recognize sa religion ng isa sa inyo. So, medyo may confusion surrounding that. May confusion surrounding an established group, an established tradition. At yung tradition na yun, hindi ko lang sure kung yung confusion mo nanggagaling doon sa established rules na yun o ko-confuse ka din kasi 'di ba halimbawa nga progresibo yung pananaw mo, but ikaw nako-confuse na kung gaano na naging ka progresibo yung pag-iisip mo, pwedeng ganon. Pero with the Seven of Wands right here na tingnan mo may gunting pa, maaaring you would cut ties, you would stand your ground, paninindigan mo and you would parang stay true so kung ano yung nararamdaman mo. At habang nagsistay true ka dun sa nararamdaman mo, all the more na mas nabibuild mo yung point of view mo regarding this situation. Pero kasi kapag nagdesisyon ka na let's say umalis
o sundan mo yung nararamdaman mo, may repercussions siya na hindi ka sure. Pwede din doon nanggagaling yung confusion eh. May repercussion ka, parang where do I go from here? Parang ayaw mo munang pag-isipan. Alam mo yun, parang end of the year na kailangan ko nang gawin to. Pero ikaw, dahil sa uncertainties na kinakaharap mo, marami kang hindi sure eh. Maraming madilim pa sa'yo. Maraming kailangan mo pa ng kaliwanagan. Kailangan mo pa ng enlightenment. Pero, yun, maaaring hindi ka makatulog doon sa mga ah, sa thought na yon ng should I stay, should I go, should I pursue, should I, titiwalag ba ako, ganon. Pero kung ano man yung para sa akin kasi ang justice, ang typical na meaning kasi nito is, yun nga, hustisya. Hustisya, di ba? Pwede din, yung iba ini-interpret to as, yun nga, legal battle, which is yung sinabi ko rin kanina. Pero para sa akin kasi, minsan ang interpretation ko sa justice ay pagpapatawad. Um, makakat yung, mysterious sword maka-cut through the mystery kapag meron tayong closure. At yung closure na yun ay maaring in the form of pagpapatawad. May mga tao na maaaring nanakit sa'yo in the most recent past, pero yun ang nagiging balakid mo, yung hindi pagpapatawad at pag-move forward doon, yun ang nagiging balakid mo para mag-come up with a decision na fair para sa lahat. Maaari kasi nagkakos ng confusion sa'yo yung pagpili mo, pag-decide mo sa step mo moving forward kasi masyadong masakit yung ginawa nila sa iyo at parang wala ka pa sa uh, ano yan, frame of mind para patawarin ko anong ginawa nila sa iyo. Itong hindi pagdedesisyon ang magiging cause ng nag-overthink ka, ino-overthink mo siya. Hindi ko sinasabi na tigil mo na yan, pero pwede rin. Tigil mo na yan. Kasi parang hindi ka ang judgment kasi laging before to ng world card. Ang world card, panahon na para isara ang mga bagay na nangyari nung nakaraan. So, ready ka na para mag-turn ng leaf or mag-turn ng chapter ng buhay mo. Pero hindi ka pa nakakarating doon hindi mo pa naaabot yung pinto. Kasi, ikaw mismo, ayaw mong maglakad papunta doon sa pinto ng pagbabago. Sabihin na natin ganun. O, maaaring may nanloko sa'yo. Tingnan mo to, oh. Fox, cunning. Very cunning. Pero tingin ko palalayain mo na yung sarili mo dun sa thought of panloloko, dun sa thought of treachery, pwede ding cheating, pwedeng may mga tao na gumagawa ng kalokohan behind your back, pero napatawad mo na sila. Pero hindi ganun kadali mag-move on. Kasi marami pang mga bagay na alam mo yun, yung ikaw na nga yung naiwan, ikaw na nga yung ginawa ng masama, tapos ikaw pa yung nagsasuffer. 'Di ba parang unfair yun? Ikaw pa yung nagsasuffer, ikaw pa yung hindi makaisip ng maayos, ikaw pa yung walang peace of mind. Maaari kasi yung hustisya na yan ay peace of mind. Pero with the Seven of Wands right here, trying to prove yourself, you are worthy enough. Siguro yung mga taong to, may mga tao na ginajudge ka pa rin sa pag-alis mo, ginajudge ka pa rin sa mga naging decision mo or sa mga opinion na nire-raise mo sa kanila. Pwede din kasi na nakatrabaho, na company mo, na iniwan mo, tingin mo yung pag-alis mo, yun ang magbibring ng hustisya para sa sarili mo. And maaaring bumagsak yung kumpanya, tapos you felt vindicated na nagsara sila. Parang deserve. Gusto mo sabihin deserve. Although, na-vindicate mo man yung sarili mo, may pa rin siya, parang may remnants pa rin nun na hindi ka pa fully nakakalaya from that. Okay. Siguro yung iba sa inyo nag-iisip na parang gusto mag-aral, yung puso ay nasa pag-aaral, yung puso ay nasa parang putting your head down, mag-lay low muna, putting your head down and just do the work. Yung iba sa inyo kasi, yun na nga, tingnan mo, nagmamatch sa Five of Pentacles, maaaring yung iba sa inyo iniwan. Kayo yung iniwan. Niloko na nga, iniwan pa, tas ngayon ay expect mo, papatawarin ko agad-agad yon. Pwede ba? Siguro ganun yung sinasabi nyo ngayon. Pero girl, eto kasi,
malapit ka na doon sa pintuan. Yung sinasabi ko kanina, no? Malapit ka na doon na magsarado yung isang kabanata ng iyong buhay. Pero hindi ka pa makarating doon sa pinto. Bakit? Kasi pinupunan mo, finifeed mo yung utak mo sa mga nagawa sa yung mali noon. Finifeed mo yung utak mo sa mga bagay na na pagkukulang mo, tingin mong pagkukulang mo, at finifeed mo rin yung sarili mo dun sa thought na parang, alam mo yon yung madilim na nga yung paligid, tapos, o imagine mo, madilim yung paligid, naliligaw ka, middle of nowhere, naliligaw ka, madilim. May choice ka. One, sumigaw. Two, umiyak na lang. O three, maghahanap ka, pipilitin mo na, bawa, bubuksan mo yung cellphone mo, no, yung flashlight mo, no, para makita mo yung daan. Buksan mo yung cellphone mo para makita mo yung mapa, nasan ba ako, ganon. Yung merong presence of mind. Ngayon, ang point ko is, kaya ako nasabi yun, maraming mga bagay talaga na uncertain na darating sa buhay natin. Hindi tayo sure. Pero ikaw, you run the risk of umiyak kaysa buksan yung flashlight. Kasi, pag binuksan mo yung flashlight, makikita mo na yung punto, no? Para maka turn ng leaf ng new chapter in your life. Pero, sa ngayon, mukhang we're choosing to overthink, we're choosing to wallow dun sa panloloko na nagawa sa atin, wallow yung thought na iniwan nila tayo, inabandon nila tayo. And meron ding chip on your shoulder na you're trying to prove yourself na I'm worthy na to be here. Meron kasing mga tao na hindi nila kailangang ipangalandakan na deserve ko ito, na I'm worthy enough to be here. Merong iba na tahimik lang, putting their head low and just doing the work. So, maganda yung last two cards mo with the Queen of Cups here. Kasi going into your emotional space, maaaring kasama siya sa proseso, yung pagwawalaw natin, pero kasama din doon ng affirmation. Meron kang, you have a big heart, pero you have a very strong heart, enough para, ano yun, para balance, diba? Para yung self-mastery and emotional control, may capacity ka nun, Pisces. Ikaw lang ang makakagawa nun. So, ngayon, gamitin mo yung kung nasa contemplative mood ka, kung nasa pahinga mode ka, gamitin mo itong panahon ng pagko-contemplate o pag-iisip para tanungin yung sarili mo, ano ba ang gusto ko talagang mangyari? Ano ang gusto kong gawin sa buhay ko? Ito yan judgment. Alam mo, itong judgment card, yung traditional na nito, drawing nito, si San Pedro. 'Di ba si San Pedro yung sinasabi na magtatanong sa atin towards the end of our life, anong ginawa mo sa lupa? Yan ang judgment. So with that in reverse, I kind of feel like parang wala kang maisagot kay San Pedro. Or parang ayaw mong pag-isipan, ayaw mong evaluate ano yung mga natutunan mo from the recent past. Instead, yun nga yung sinabi ko kanina, gusto mong mag-iyak-iyak na lang sa madilimang lugar, gusto mong, mas pipili mong umiyak kaysa buksan yung flashlight at tulungan yung sarili mo na makaalis doon. Malakas na energy ang nakukuha ko dito sa Hierophant na to. So, maaaring yung grupo or yung traditional mindset na hindi ka pa fully nakakalaya, malakas pang impluensya sa'yo. At maaaring yung grupo na yan, sila yung nanloko sa'yo, nang scam sa'yo, nang budol sa'yo, I don't know, hindi binigay yung sahod mo, kung mga katrabaho mo yan, mga boss mo yan, yung executive board ng company, may ginawa sila sa'yo na sobrang nakasakit sa'yo. Medyo na-vindicate mo na yung sarili mo o nagkaroon ng pagkakataon para mapatunayan na ikaw yung tama sa sitwasyon na yun, pwede nga ikaw nakapanalo ng kaso. Yun nga lang moving forward, medyo may remnants pa yun para sa'yo. So, sa paanong paraan mo, parang you would put your head low. Parang sinasabi sa'yo ng cards mo, ano ka na dyan, palayain mo na yung sarili mo dyan. Kasi mukhang pinifeed mo pa yung remnants of that panloloko until this point. So, beaver, di ba sila yung hardworking animals? So, sa paanong paraan ka grounded, i-ground yung sarili mo. Minsan yung ibang tao hindi naiintindihan yung grounded. Pag sinabi kang grounded, parang alam mo kung sino ka. Alam mo kung saan alam mo yung pagkatao mo. So, maaring sa pagko-contemplate mo ng kung ano yung nararamdaman mo talaga, kung ano yung gusto mong gawin moving forward, magbibigyan ka ng kasagutan kung ano ba talaga yung
kung sino ka ba talaga at anong parte ng buhay mo ang nais mong um, trabahuhin. 'Di ba? Intentional stillness. Kung naka-contemplate mode ka, pahinga mode ka, go lang. Mag-recharge ka. Winter time sakto, winter time pa sa ibang bansa nga lang. Winter time ngayon. Anong ginagawa pag winter? Naghahanda para sa susunod na pagtapos ng winter. Paghanda sa solstice, paghanda sa spring, sa pagyabong. So, kung halimbawa, chinugi ka sa trabaho, iniisip mo kailangan mo mag-upskill, ito ang panahon para mag-upskill. O halimbawa, may nakaaway ka sa trabaho, may hindi ka nakasundo, ito ang panahon para ano lang, i-enjoy mo lang yung pause or yung break or yung pag-recharge and regenerate mo para handa ka sa susunod na mga pagkakataon. So, salamat, iwan ko na yun dun at sana makita kita ulit. Pisces, thank you for being here and see you next time. Bye-bye!